Hello everyone! Welcome back to HLV Visa Consultancy. In today's vlog, ang i-share ko po sa inyo is the latest requirements sa pag-apply po ng Family Reunification Visa to Italian spouse papuntang Italy. Recently, ito po yung aking client. Approve po yung visa application niya in just 1 week. We never expect na ganyan kabilis yung result ng kanyang visa application. So, ang daming nagtatanong sa akin about kung ano daw yung mga requirements na pinasa, magkano yung binayaran, and paano yung process. Sa pag-apply ng visa, hindi naman masyadong marami yung documents na ipapasa nyo. Ang nakaka-stress dito is before the application, yung pag-gather lahat ng mga documents. Sobrang dali ng result ng kanyang application kasi yung naging advantage niya, yung kanyang marriage certificate ay na-register na po sa tinatawag na common sa Italy or sa municipality sa Italy kung saan nakatira yung kanyang Italian spouse. So kapag naka-register na po yan sa Italy, nakasal po ninyo, so magre-request lang yung asawa nyo doon ng certificate, yung tinatawag po na Istrato di Matrimonio. Tapos yung copy po nito, kasi photocopy lang naman yung hinihingi ng embassy, ipapadala sa Pilipinas. If ever naman na hindi pa register yung kasal ninyo sa Italy, pwede naman po mag-apply ng Family Reunification Visa provided that on process na po ang pag-report ng marriage ninyo sa Italy. So, pwede po ninyo yan i-report dyan mismo sa Italian Embassy sa Pilipinas. So, ito yung mga documents na ginather namin. Ayan, I make a list para wala po akong makalimutan. Ito na i-rundown ko. If you have a ball pen, and para magkaroon po kayo ng list, as an applicant sa Pilipinas, you need to secure your appointment sa VFS Global. Ito yung website niya. And at dahil Italian citizen ang iyong asawa, free of charge po ito. Pwede ka magpasa ng application sa VFS Cebu or in Manila. So yung sa client ko, sa Manila siya nagpasa even though sa Visayas talaga siya nakatera. So free of charge po ang pag-book ng appointment for Italian spouse. Number 2 is the application form. So the correct application form, you can download this sa VFS Global website. So pag nag-book kayo ng appointment, makikita nyo po doon sa mga downloadable form. Click application form for type D visa or family reunification visa. So ganito yung itsura ng application form. So recommended na ang iano po ninyo ay computerized. So may mga nakikita ako na naka-handwritten, inuulit po yan ng VFS, no? So kung hindi po kayo marunong mag-computer or wala kayong computer, so have someone na tulungan kayo. Mas madali po kasi sa consul magbasa ng application form kapag naka-computerize po ito. Yung passport ID picture ninyo, naka-white background siya. Ayan, pwede nyo na po itong gawin sa labas. Sa any studio, punta lang po kayo doon and sabihin nyo, pa-picture kayo, gagamitin for visa application. Karamihan naman ng mga photographer, alam na po nila kung ano po yung passport size na photo. And pangatlo is your original passport. You need to photocopy your passport bio page and the last page. Paki-check po if there is any damage sa inyong passport kasi any damage po dyan, even though just small, possible po na hindi tanggapin ng embassy ang inyong application or ang passport po ninyo, or possible na sa airlines po kayo magkakaproblema or sa Philippine immigration. Is the one-way flight ticket. So hindi nyo kailangan bumili talaga ng flight ticket, no? So reservation is enough. So yung client ko nga, sabi niya hindi daw sa kanya kinuha ng VFS, but this is case-to-case basis. So if I were you, lagi lang po mag-prepare ng one-way flight ticket. If you need one, you can email me in this email address or you can follow my Facebook page. The proof of sponsorship and private accommodation. So ito po yun. Ito ay nadadownload sa Italian Embassy website. Your spouse, fill upan niya po ito, 110 or computerized. So, pwede naman. So, tinatanggap naman kahit handwritten. The most important one ay meron po siyang signature dito sa dulo, and yung signature po dapat original or authentic. So, bawal po yung in-scan and pinasa sa'yo via email, ipiprint mo na lang. The next one is the personal invitation letter. So, maliban dito, ginawan ko si Italian spouse ng invitation. Siyempre, sa invitation,
ako yung nag-provide nun. Gumawa ako ng reason, no, kung bakit gusto niya na yung asawa niyang Filipina ay kasama niya ng tumira sa Italy. Bakit kailangan ng family reunification visa ng asawa niya? So you need to state there the main reason why. So you need to be creative, or your Italian spouse dapat may sinasabi siyang purpose of your travel, or purpose kung bakit nag-apply ka ng family reunification visa. So sa mga nag-a-avail sa akin ng bundle visa assistance, so commonly ito yung mabenta sa akin, yung binabundle na talaga nila. Okay, ako yung nag-provide nito. And the next one is photocopy of your marriage certificates. So yung marriage certificate na hinihingi po ng embassy dito is not your PSA marriage certificate. No, it's not. So, ang hinihingi po nila yung tinatawag po ng Estrato di Matrimonio, or yung marriage certificate po na register sa Italian Municipality of Residence ng inyong Italian spouse. Or ito po yung sinasabi ko na dapat yung kasal ninyo ay nakaregister po sa Italy before visa applications. So this is an example of Estrato di Matrimonio. Actually, iba-iba yung kanyang template. So depende po sa template na binibigay ng municipality kung saan po nakatira yung Italian spouse ninyo. So hindi lahat ng Estrato di Matrimonio or certificate or marriage certificate na register sa Italy ganito yung itsura. So iba-iba po yung itsura niya, no? The most important one ay mababasa po ninyo yung pangalan na Estrato di Matrimonio. Passport copy of your Italian spouse. So importante ito, huwag niyong kakalimutan humingi ng kanyang passport copy. The visa fee is free of charge. So wala kayong babayaran na visa fee. Libre kayo ng 6,400 pesos. One is the cover letter or application letter for my client. Ako ang nagda-draft nito para sa kanila. Syempre, we need to be creative kasi hindi naman natin pwedeng sabihin lang na you want to join your spouse. So, gusto mo nang mayakap yung asawa mo. Hindi naman yan lang yung reason. No? So, kailangan yung dagdagan. Kung gusto nyong magkaroon ng template nito, so I can share with you. So, email me this email address or follow my Facebook page, or you can avail my assistance para ako mismo yung magsulat for you. Aside from this requirements, we have additional requirements. So, pina-ready ko to sa aking client. So, this is case-to-case basis na, no? Depende po sa background ninyo. So, nagpa-ready ako sa client ko ng apostilled marriage certificate, apostilled senomore, apostilled death certificate ng asawa niya kasi widow siya, and birth certificate ng asawa niya. But if you are single, you don't have any of this, so hindi nyo kailangan mag-provide. So, sabi ko nga, case-to-case basis. If you are annulled or divorced, importante din po that you have also this kind of documents kasi minsan nagpa-follow up ang embassy. So, depende yan sa client. No? So, nakapag-assist na ako ng napakaraming clients. So, may mga additional documents na hinihingi. Depende po sa background ng applicant. So, about travel health insurance. So, upon submission, hindi pa ito nire-required ng embassy. So, okay lang na kahit walang insurance, but kapag approve yung visa po ninyo, tsaka sila magre-record. So, naka-attach sa inyong visa or sa inyong passport, meron doon list na kailangan yung i-comply, and isa po doon, mandatory requirements, ay ang inyo pong travel health insurance. Hahanapin po ito sa inyo papasok ng Italy because this is not automatic na cover kayo ng health insurance ng Italian husband po ninyo kapag nasa Italy na kayo. Of course, it need process. Mag-apply pa kayo ng mga change status, ganyan, bago kayo makover ng health insurance ng asawa ninyong Italian. Kaya habang nasa process ng ganon, nire-required ng embassy na at least meron kayong health insurance. So if you need one, pwede ko kayong tulungan kasi nakapag-book na ako ng napakaraming insurance for my clients. So actually, hindi lang para sa mga clients ko, for everyone na humihingi sa akin ng advices or ng tulong. Pag-usapan natin yung CFO-GCP. Kapag na-receive nyo na po yung inyong visa, the next step ay kumuha po ng CFO certificate. So, ito ay one-day process at ito yung magiging key ninyo para makalabas kayo ng Philippine immigration. So, as reminder, kahit may visa kayo, if you don't have CFO certificate, hindi kayo makakalabas, or ito yung tinatawag na offloading. So, ma-offload kayo sa Philippine immigration. So, importante
na magawa niyo po itong CFO seminar at magkaroon kayo ng CFO certificate. For my client, so after ma-receive niya yung kanyang passport with visa, nag-book ako agad ng kanyang CFO seminar. So ako din yung nag-aasikaso nito hanggang talaga makaalis yung aking client. So hindi ko sila iniiwan hanggang po na hindi sila nakakaalis ng Pilipinas. So that's why they are very thankful na kahit nasa Italy na sila, ina-update ko pa rin. So, kinukumusta ko pa rin sila doon. I hope marami kayong natutunan. So, if you need any assistance, you can email me or follow my Facebook page. So, I know marami pa rin po kayong katanungan o kaya naman gusto nyo pong magpa-assist. So, you can email me this email address or follow my Facebook page. Ang share ko sa inyo is a quick summary. I know marami pa akong hindi sa inyo na i-share. Marami kayong katanungan, no? How to process this, how to write this. You can email me or type your comment sa comment section. Sasagutin ko po yan. Guys, thank you so much and see you in my next vlog.